ready na nga po ang mga estudyante ng Marist School dito sa Marikina City! Naku, mga kapuso, mukhang mainit-init ang usapin natin ngayong umaga dahil kamakailan lamang tutok ang buong bansa sa isinasagawang impeachment trial. At nakita rin po natin ang papel ng ating mga senador dito po sa isinasagawang impeachment trial dahil sila po ang dumidinig, sumusuri sa mga ebidensya at magpapasya ng magiging hatol. Kaya naman po, napuksan ang usapin, dapat nga po bang gawing requirement ang pagiging abogado ng isang senador o mambabatas sa ating bansa. At para pag-usapan ng POV ng mga estudyante ngayong umaga, meron tayo ditong mga magdedebate na magbibigay ng kanilang opinion patungkol sa ating usapin this morning. Para sa affirmative side o para naman po sa pabor na gawing requirement ang pagiging abogado sa isang senador o isang mambabatas, nandito po si Denise Bebita, isa pong grade 11 student at member ng Marist Debate Society. Para naman sa opposition, nandito naman po si Gabriel Peneira, isa pong grade 11 student at also member ng Marist Debate Society. Makakasama rin po natin ngayong umaga mga kapuso ang kanila pong advisor, si Miss Mary Willinea Villanueva. Isa po siyang debate teacher at moderator ng Marist Debate Society. At mukhang ready na ang Marist School. Ready na ba kayo para sa ating POV? Mga kapuso, ready na kami. Sana ready na rin po kayo para po sa gagawin nating debate. Meron pong tig-2 rounds ang ating pong affirmative at opposition kung saan meron po silang tig-30 seconds para i-defend ang kani-kanilang mga side. Sa last round naman po ng ating debate, magkakaroon po tayo ng free flow or open conversation na mayroong 1 minute and 30 seconds para mas mapalawig ang kanilang mga perspektibo. Kaya naman, simulan na natin ang debate. Denise, you have 30 seconds and your timer starts now. Papayag ka ba na ang mismong gumagawa ng batas at nagpapatupad nito ay walang alam tungkol dito? Hindi ba't mas maganda na sila mismo sa sarili nila ay may alam para na rin sa ikabubuti natin? Kaya sang-ayon ako na dapat gawing requirement ang pagiging abogado kung ikaw ay magiging senador o lawmaker. Dahil alam naman natin na ang mga abogado ay may malalim na kaalaman tungkol sa batas at sa pagpapatupad nito. Kaya naman, mas mapapalawak nila ang ating Senado. And the time is up. That is a great opening statement from Denise. Gabriel, ano naman masasabi mo mula sa opposition? You have 30 seconds and your timer starts now. Sa katanungan na dapat ba gawing requirement na abogado ang isang lawmaker o senador, para sa akin ay hindi. Lawyers by themselves cannot represent the Filipino people. Ano nga bang issue tinatahak natin ngayon? Ang ating issue ay kung isang non-lawyer ba ay kayang gumawa ng batas na makakatulong sa karamihan ng Pilipino. At para sa akin, oo. Makikita natin na ang pagiging non-lawyer ng isang tao ay nagbibigay ng variation sa kanilang mga batas na ipapatupad para sa karamihan ng Pilipino. Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga hindi nakakatanggap nito. Just right on time, mga kapuso. Hindi na tinapos ni Gabriel ang kanyang timer. Denise, ano naman ang masasabi mo muli sa affirmative side? You have 30 seconds and your timer starts now. Hindi naman natin sinasabi na hindi pwedeng maging parte ng gobyerno ang mga hindi abogado. Ang sinasabi lang natin na ang dapat na maging may requirement na abogado ay yung mga nasa Senado o lawmakers. Alam naman natin ngayon na nagaganap ang impeachment trial. Kaya naman, sa tulong ng mga abogado na may malalim na kaalaman dito, maaaring maging mas maayos ang ating impeachment dahil sila nga ay trained para dito. Ano naman ang masasabi mo? Because Denise finished her statement before the time is up. Gabriel, paano mo naman sasagutin ang paniniwala ni Denise? You have 30 seconds and your timer starts now. Makikita natin sa ating Senado ngayon na ang ilan sa mga ating progresibong senador ay non-lawyer. At kung mapapatupad man ang iyong sinabi na dapat maging requirement ang isang abogado para maging sila ay maging senador, ito ay makakatapak sa ating demokrasya. At sa sinabi mong Senate trial natin, makikita natin ang ating mga senador na may ang law degree ay may kinakampihan pa rin. Ito ay nagpapakita na hindi nila ginagampanan ang kanilang gawain bilang isang lawyer na dapat walang kinakampihan at dapat maging patas sa nangyayaring impeachment trial na ito. Ooh.
Medyo mainit-init ang usapan dito mga kapuso, pero mas paiinitin pa natin yan dahil sa ating round ng debate, magkakaroon tayo ng free flow or open conversation kung saan malaya po ang dalawang panig na magsagutan at mas palawigin pa ang usapin patungkol sa ating diskusyon ngayong umaga. Debaters, you have 1 minute and 30 seconds for this free flow conversation and the timer starts now. Nakadepende naman ang integridad ng isang tao sa sarili nila. Kung sila ay gusto nilang maging corrupt, nasa sa kanila na yon. Pero, hindi ba't mas okay na kapag abogado sila, mas alam nila kung tama pa ba ang ginagawa nila? Saka sabi mo nga lang, kung sila ay abogado o kung sila ay lawyer at gumagawa sila itong korupsyon, mas nakakasama ito dahil alam nila ang batas. Alam nila kung paano ito dayain. Alam nila kung paano ito dayain na para makasakit sa atin at para magawa ang kanilang kagustuhan. Kaya para sa akin talaga, hindi dapat natin ito patupad. Tulad na lang sa mga ibang bansa, kung papatupad man natin to, tayo lang ang merong gantong sistema na dapat abogado o lawyer ang isang senado. Pwede naman tayo ang mauna dito. Bakit hindi, di ba? Kasi may kita din naman natin na yung ibang mga bansa na maayos at progresibo ang kanilang gobyerno, ang bumubuo ng kanilang senado at lawmaking ay puno rin naman ng abogado. Kaya bakit hindi natin pwede yun i-apply sa ating bansa para mas mapabuti ito? Kung nakikita nga natin sa ating bansa, ang ating mga progresibong senador ay walang non-law degree. Pero sa kanila mga political science, law management, at iba pa. Kaya't kung ipapatupad natin na sila ay dapat lawyer o dapat abogado, ito ay makakasira sa ating sistema. At ito ay mas makakasama pa dahil nga sa aking sinabi na ang ilang mga abogado natin na nagiging senador ay nagiging korap at mas nakakasama ito sa ating bansa. Pwede pa rin naman silang maging parte ng gobyerno, pero doon lamang sila sa mga parte katulad ng representatives at maaari pa rin naman silang magbigay ng mga suhestyon o mga bills para maipasa ito ng Senado. And the time is up, mga kapuso. Natapos po ang ating debate ngayong umaga. Maraming salamat, Denise. Maraming salamat, Gabriel. Palakpakan naman po natin ang mga estudyante ng Marist School. At syempre, maraming salamat din po, Ma'am Mary Villanueva, ang advisor ng atin po Marist Debate Society at ng ating po mga estudyante dito po ngayon sa Marist School. Again, congratulations. Palakpakan naman po natin ang Marist School, mga kapuso. At syempre po, katulad ng nakararami, minsan na rin po ako nagpahayag na dapat pong itaas ang kwalifikasyon para po sa ating mga mambabatas. Pero, ang ating pong konstitusyon ay nakadesenyo sa kung paanong nakadesenyo ang ating demokrasya. Kung lilimitahan po natin ang kwalifikasyon, nililimitahan din po natin ang oportunidad na magkaroon ng representasyon ang mga manggagawa, mangingisda, magsasaka, guro at iba pang propesyon ng masa. At hindi naman po ibig sabihin na walang pinag-aralan o hindi nakapag-aral ay mangmang o walang alam at hindi rin naman po lahat ng edukado ay tapat at walang kakayahang mang-abuso. Marahil dapat po ang pag-usapan natin dito ay kung paano natin gagawing mataas ang ating kwalifikasyon pagdating sa karakter ng ating mga politiko. Hindi dapat ang tanong kung sila ay abogado. Ang tanong ay kung sila ba ay tapat, may integridad, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at may paninindigan. Dahil hindi naman po kailangan maging abogado para maging makabayan at maging makatao. Yan lamang po ang POV ng ating mga estudyante ngayon dito sa Marist School. Kaya naman, abangan niyo po kung saan pa po tayo iikot para marinig ang POV ng estudyante at ng mga masa. Dito lang po yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit!